Hindi mapigilan ng person with disability at Muslim community ang kanilang madamdaming sentimento sa kasalukuyang pangyayari sa ating bayan. May panawagan din sila kay Pangulong Marcos. Kung ano ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni Christine Lebico. Panawagan ako kay Marcos, kung ganyan lang man ang ginagawa mo, iniipit mo mga tao, magbaba ka na lang. Wag mo na papahiyain ang Pilipinas. Maawa ka naman. Kami mga bulag kami, lalo mo kaming binubulag. Alaman namin ang totoo at hindi. Bulag lang kami, wala lang kaming mata, pero sa pakiramdam nararamdaman namin kung ano yung tama at saka mali. Sana makonsensya ka sa ginawa mo kay Tatay Digong. Wala man siya isala, good. Ilan lamang sina Rachel Ann, Pablo at Ian mula sa Persons with Disability o PWD community na walang mapagsidla ng damdamin dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Hindi rin lang may tago ang pighati sa hamong kinahaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daang-daang kababayan din mula sa Muslim community ang nagpahayag ng suporta sa dating Pangulo. Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, kung saan sa Zamboanga, nag-schedule sila. Sabi ko, wag natin ganun sabay-sabay. Kasi marami rin na rin po nandito. Kapansin-pansin din ayon sa chairman ng Muslim community ang pagdami ng mga grupo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nag-oorganisa ng pagtitipon bilang suporta kay dating Pangulong Duterte at kundinahin ang lumalalang sitwasyon ng bansa. Palala ng palala ito, bumibigat na bumibigat. Dahil yung kahit kaninong grupo ngayon, mas lalo dumadami, nagbibigay ng idea, nagsasama-sama. Hindi lang kung alam po naman nila, mamilitary yan, kahit anong sektor yan, kung ano man sibilyan yan, nagsasama-sama. Na hindi naman ino-organize yan, kundi mga taong Pilipino lang, ginagawa nila yung alam ho nila na nayurakan ang ating dating Pangulo at nayurakan po ating bansang Pilipinas. Sa age ni Tatay Digong, dapat nandito siya sa bahay niya. Treasure natin siya kasi treasure talaga natin siya. Anong ginawa sa kanya? Wala. Yung rights niya, nilapastangan, gidala pa siya sa ibang country. Dapat dito sa kung i-judge man siya dito sa bayan natin, hindi sa ibang country. Hindi rin nila may tagong pagkadismaya sa mga dapat sana ay tagapagpatupad ng batas at sa patuloy na pambubusal sa tinig ng bawat Pilipino. Sana Tori, makonsensya ka. Sa bagay, yung ginagawa mo, babalik din sa iyo yan. Tapos sasabihin ninyo yung SMNI, yung mga vlogger, fake news. Paano hindi ninyo tatawagin fake news? Yung mga stream media lang kasi binubusalan kasi ninyo, kaya yun ang totoo sa inyo. Pero para sa amin, kahit mga bulag kami, alam namin ang ginagawa ni Digong mabuti. Sa 6 months pa lang si Digong marami nang ginawa. Kaya mahal na mahal namin si Tatay Digong. Unta kung makadungog. Kung makadungog lang ka, Tay. Kung makadungog lang ka sa mong mensahe, pakusog diya. Unta makauli na ka diri sa Pilipinas kayong mga tao. Sakit na kayong ipangbati. Sa ngayon patuloy na dinadagsa ang tirahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig at panalangin, naniniwala mga taga-suporta na makakabalik din ng bansa ang dating Pangulo at makakauwi na rin sa kanilang tahanan sa Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang inyong citizen correspondent, Christine Lebico, nag-uulat, SMNI News.